bahay na mag-asawang Ma'am Estela Iligan Tolentino na isa nga pong OFW sa Kuwait bilang isang kasambahay. And then ang kanya naman pong asawa ay si Sir Jong Tolentino na nagtatrabaho sa ating bansang Pilipinas bilang isang driver ng harvester ng palay. So guys, tulad nga po ng palagi nating sinasabi, hindi nga po basihan ang ating uri ng trabaho or anuman ang estado ng ating buhay. Bagkus ito ay nasa determinasyon ng ating puso, kung talagang willing tayo or gustong-gusto natin makapagpagawa ng bahay, ay depende nga po sa ating sarili, kagaya nga po ng mag-asawa nito, nakapwa sila nagtutulungan at ito ngay mabilis nilang na-achieve or napagawa ang kanilang pinapangarap na bahay at nga niya ng iba ay konting kembot na lang ay mapifinish na ito. So yun nga po guys, ayon po sa binigay na details ni Ma'am Estela, na ang sukat nga po ng bahay na ito ay 20 feet by 30 feet. And then, i-convert po natin ito by the meters at ito'y lumalabas na 6 meters by 9 meters. Meron po itong 2 kwarto, kitchen and dining area, living room, toilet and hanggang makarating ng biga. And then as of now is nakita natin nagkabit na nga po ng steel trusses, and then sa ngayon nga po ay meron na pong bubong. And also guys, ito nga po ang unang details na ibibigay natin about dito sa pagpapagawa ng kanilang bubong, na kung saan ang ginamit po nila dito ay color roof and steel trusses. So guys, ito nga po, gumamit po sila dito sa steel trusses ng C-Far Lins and then tubular. And then also about naman sa kanilang bubong or yero, ay gumamit po sila dito ng color roof long span rib type 0.4 ang kapal, and then ito nga ay color blue. So ayon po sa binigay na details ni Ma'am Estela, ito po ay gumastos sila dito ng halagang 45,000 pesos. Yan na po ang kabuuan ng nagastos dito sa bubong ng ganyang klaseng design na bahay or ganyang klaseng design na bubong. At yan nga po ang tawag dyan ay streamline type. So yan, at kitang-kita naman natin guys, usong-uso yung ganyan style. And then at yun nga, bukod na sa maganda, ay madali nga pong itong gawin, and then tipid pa po ito sa mga bakal na ginagamit. Ang diskarte po ng pagpapagawa nila dito ay inuna po nilang palitadahan yung loob ng bahay. And then ito nga, as of now is nakikita natin at unti-unti na nga pong ipinifinish ito. And then ito nga, tunay nga naman talaga na napakasarap sa feeling kapag nakikita mo na unti-unti nang nabubuo ang dream house mo, at tunay nga namang talagang nakakawala ng pagod. And also nakakapagpasipag pa ito sa ating pagtatrabaho dahil nga ito ay pinapangarap nating lahat. And of course, pag nakikita natin itong unti-unti nang nabubuo at tumatayo ang pinapangarap nating bahay, ay mas lalo po tayong nai-inspired at lalong-lalo tayong ginaganahan sa ating pagtatrabaho.
So guys, ayun nga po nakikita natin as of now is napalitadahan na po. And then ngayon nga ay nagpo-flooring na sila ng wrap. And of course, syempre ready for tiles ito. At yun nga ay piniprepare nila dyan. So sa ngayon po is naka-wrap flooring pa lang ito. And then ayan nga may nakakabit na ng mga hamba. And then of course, yun nga sabi ko kanina ay may sliding window na po ito. So guys, ayun at nakikita natin maganda po ang pagkakadiskarte ng pagkakagawa ng bahay na ito. And then anya nga ni ma'am, ang nakuha po nilang manggagawa ay hindi po naman malayo sa kanilang pamilya, halos kamag-anak na rin po nila ito at kaibigan. And then yung asawa naman po niya na si Sir Jong is katulong na rin po na gumagawa dito sa bahay na ito. At yun nga guys, tulad nga po nung sinasabi ko, kapag ka nga po yung nakuha nating manggagawa, ay basta na lang bumanat ng bumanat at yun nga over quality ang gagawin at kahit na hindi naman dapat na ganun ka-quality sa standard ng ganitong klaseng bahay lang naman. And lalo lang yung sukat ay tamang-tama lang. And then of course yung first floor lang naman ang gagawin is ang gagawin niya talagang pangmalakasan at sobrang tibay. Talagang mauubos po tayo dito. And then about naman po sa sinasabi ko na diskarte ng mga manggagawa, yun nga ay pag may concern po sa nagpapagawa. Lalong-lalo na isa lamang tayong OFW na simpleng nagtatrabaho lamang na bilang isang kasambahay. Hindi po ganong kalakihan ng sweldo at yun nga yung tama lang ng ating kinikita na pinapagawa ay unti-unti lamang po ito natin binubuo. At yun nga ay sana'y naiintindihan ng mga manggagawa. So ganyan po karamihan ng namamahalan sa mga nagpapagawa ng bahay na naririnig natin na yan ay 150 na. Yung sa akin poste pa lang nakatayo, 200,000 na. So yan, dyan maaaring nangyayari po dahil nga single story lang yung gagawin mong bahay, nakataybing pa sa ilalim ng 4 na poste. Tapos yung poste niya ay talagang pag makakalakihan bakal, pagdating ang sukat lang naman ay 20 by 20, talagang over quality po talaga. Pero sa totoo, napakatibay po talaga noon. Pero kung babasihan po natin, kung sa standard susundin talaga natin, talagang mauubos po tayo. Kagaya po nito guys, example po sa bahay ko. Nung ginagawa po yung structural na yon, nandun ako. At yun nga ang gagawin sana ng magagawa doon, ilalagyan pa ng poste bawat corner ng kwarto. Ngayon, sinabi nung uncle ko na hindi na dapat yan kasi nasa kwarto naman yan at bibigaan naman yung gitna niyan. So hindi ko na pinalagyan. So ang coste lang po ng bahay ko ay yung labas lamang po. Bali, 6, siyam, ganun. Paikot yon yung 24 feet by 34 feet. So yung iba, gagawin po yung lalagyan pa ng poste yung gitna at yung mga kantuhan ng kwarto, pampatagal din po ng trabaho yon. And of course, syempre, sa side nilang manggagawa, is kailangan nila yon. Pero sa side naman po natin yung papagawa, intindihin din po nila na ito'y pinagkakasya lamang natin at matagal din po natin pinag-ipunan yung ating pera na pampagawa ng bahay. Pero kung ikaw naman po ay maraming budget or malaki ang budget mo sa pagpapagawa ng bahay, mas maganda pong sundin nyo talaga yung tamang proseso at yung mga posting-poste po na yan, yan po talaga nagpapatibay at yung mga bakal. Pero yan din po ang nagpapalaki ng ating gastos. Unang-una, yung bakal, mahal ang bakal, and then yung buhos pa na gagamitin dyan. And of course, yung tagal nung gagawin ito sa pagtatrabaho. Dahil medyo mabusisi din pong ginagawa yung poste, pinapatuyo pa, i-assemble at bubuhusan, kakabitan pa ng forma. Yan po ang mga setup or yung mga nangyayari kaya tayo namamahalan. Pero disclaimer guys, kung may budget kayo, mas maganda isunod nyo sa tamang standard. So yun nga guys, at nakita na po natin itong ating sliding window. So yun nga po ang nagastos po dito sa sliding window, anya nga ni Ma'am Estela, ay nagkakahalaga po ito ng 19,500. At ito nga po ay 6 na piraso. And then yan nga po sa lahat-lahat ng bahay nila. So yun nga guys, ito po at nakikita natin ay ayos na lahat. And then ito nga at meron na rin po silang lababo at ito ay naka-tiles na. And of course, ayon din po sa binigay na details ni Ma'am Estela, yung kanila pong lababo na ito ay 60 by 60 na tiles po ang ginamit dito. At ito po ay 18 piraso. At ito po ay gumastos sila dito ng 3,420. Yan po sa pagpapagawa ng kanilang lababo. So yun nga guys, as of now is meron na nga po silang nilagay na gamit dito at paunti-unti nga ay nililipatan na nila ito. At ayun at nakikita natin buo na po yung setup ng bahay. So once again, congrats po sa iyo Ma'am Estela. Ito nga po ay bunga ng iyong kasipagan at pagtatrabaho mo sa Kuwait bilang isang kasambahay. And then of course sa iyo, Sir Jong, ay bunga na rin po ito ng iyong pagtatrabaho bilang isang driver ng harvester or pang-harvest ng palay. So, yun nga guys, 150,000 pesos po ang ginastos dito, anya nga ni Ma'am Estela, at ito nga po ay labors and materials na. At yun nga guys, at hindi na tayo nagtanong kung bakit ganyan. And then of course, yan na nga lang po ang kanyang pagkakaalam dahil siya naman ang nagpapadala ng kanyang pera para pagpapagawa nito. At yun nga ay umabot po ng 150,000 sa kanyang pagkakakwenta.
And of course guys, proud na proud po si Ma'am Estela dahil nga nakapagpagawa po siya ng bahay, kaya po niya ipinlex or ipinablog itong kanyang bahay. And then ito nga at iginawa natin ng video upang ma-share na rin sa inyo at kung paano nga po ito naipagawa, and then also makapulutan din po na atin ng aral or idea. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana ay na-inspired at may natutunan tayo sa vlog na ito. Lalong lalo na motivate upang makapagpasimula na rin tayo ng ating pinapangarap na bahay. So ikaw kapatid, kung na-inspire at may natutunan ka sa vlog na ito, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video, at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay, at ito nga ay ihahatid sa inyo ng buong buo ng inyong lingkod, Rep Egay, at ng ating kaibigang si Mr. Guys. So maraming salamat pong muli. See you on my next video. Ingat po tayong lahat. And God bless po sa ating lahat.